Magandang araw po sa inyong lahat. Binabati ko po ang ating subscribers and viewers dito sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Alam niyo, natutuwa po ako na malaman ng ating programa pala ay umaabot kung saan mang sulok ng daigdig. So kung nasaan man po kayo, maraming salamat po sa pagsubaybay nyo sa ating munting channel. Topic po natin for today, ito pong si Senator Amy Marcos. Dahil tinawag po niyang sinungaling si Ramil Madriaga. Pero bago po yan, syempre isang magandang balita po muna tayo. Well, para sa atin po magandang balita ito, pero para sa mga DDS, naku, isa ito sa ikaiiyak nila. Ayon po sa GMA News, 69% of Filipinos support impeachment trial versus VP Sara Duterte. Yan po ay ayon sa Okta Research. Majority of Filipinos support the impeachment trial against Vice President Sara Duterte, according to the Okta Research's latest Tugon ng Masa survey released on Wednesday. Conducted from March 19 to 25, the survey found that 69% of adult Filipinos believe Duterte should face an impeachment trial to address allegations against her, while 28% disagree and 3% are undecided. So, majority na po yun. Kasi 3% lang ang undecided at 28% lang ang hindi sumasang-ayon. So kapag ganito ang balita, bumabalik po ako dun sa katanungan. Paano nilang sasabihin na ang lakas ni Sara Duterte para sa 2028 elections kung 69% ng mga Pilipino gustong harapin niya ang impeachment? Well, sa bagay kasama rito yung mga undecided kung boboto man sila kay Sara, hinihintay nila, gusto nilang malaman kung ano ang kahihinatnan ng impeachment trial ni Sara Duterte. Ayaw niyang sumipot, ayaw niyang magpakita sa impeachment trial. Hindi nga ba't sinabi ng kanyang attorney si Michael Poa na hindi talaga sisipot si Sara Duterte sa lahat ng House impeachment hearing? Ibig bang sabihin, sa Senado lang siya sisipot? Sa bagay, alam na po natin yan. Dahil alam niyo naman sa Senado, nandiyan po yung mga Sara Duterte senators. Yung po mga senators, syempre papanig yan kay Sara Duterte. At kahit na maglabasan lahat ng ebidensya at resibo pointing na guilty si Sara Duterte, postahan tayo. Ia-acquit siya ng mga Duterte senators. Pero di na po bago yan. Alam na po natin yan. Ang mahalaga sa atin ngayon ay lumabas lahat ng baho ni Sara Duterte. Tulad ng paglitaw ni Ramil Madriaga. Marami po tayong natutunan. Marami tayong narinig. Mga pasabog ni Madriaga. Na lahat yan ay kinukontra ng kampo ni Sara Duterte. Samantalang napakadali lang naman po ng solusyon dyan. Harapin ni Sara Duterte ang kanyang impeachment trial at doon niya patunayan na wala siyang kasalanan. Kasi until such time na siya ay hindi nagpapaliwanag, guilty na po ang tingin ng taong bayan sa kanya. Tanggapin niyo man o hindi, guilty na po ang tingin ng taong bayan kay Sara Duterte. Bakit kaanyo? Ang yabang-yabang niya magsasalita ng I truly want a bloodbath. Anong nangyari sa unang hearing sa House Justice Committee? Pinaliguan siya ng dugo ni Ramil Madriaga. Tapos ngayon hindi kayo sumipot sa hearing, sa social media kayo magtatatala. Tulad itong si Amy Marcos, sabi niya sinungaling daw itong si Ramil Madriaga. Look who's talking, Amy Marcos. Bago ka magbintang ng sinungaling ang ibang tao tulad ni Madriaga, tumingin ka muna sa kampo mo. Diyan sa kampo mo, maraming sinungaling. Pugad nga ng mga fake news peddlers yung kampo nyo Tapos ang lakas ng loob mong sabihin sinungaling si Madriaga. Yung mga vloggers nyo, yung mga aliporis nyo, yung mga kakampi nyo dyan, di ba napakadaming sinungaling? At syempre, kasama ka na dyan. The mere fact na hindi mo kinokondena yung kasinungalingan ng mga kasama mo, sinungaling ka rin. Or nabubuhay ka sa kasinungalingan ng mga DDS. Tapos sa dinami-dami ng inilabas ni Ramil Madriaga sa hearing, ang masasabi lang ni Amy Marcos ay, sinungaling ka, Madriaga. Pero yung kasinungalingan ni Sara Duterte, napansin mo ba, Amy Marcos? Kung paano niya pagsinungalingan ang taong bayan? Kung noon sinasabing 11 days ginastos yung 125 million, wala pa palang 24 hours? Ano masasabi mo doon? Bakit tahimik ka? Kayong mga DDS, bakit ang pinupuntirya nyo yung painting? Bakit hindi nyo tanungin yung amo ninyo? Bakit yung 11 days naging less than 24 hours na? Ganyan kayo nakawan
ni Sara Duterte at para sa inyo, okay lang. At para sa iyo, Amy Marcos, okay lang. Bakit hindi mo hikayatin yung best friend mo na harapin itong impeachment trial niya? At doon malalaman kung talagang walang kasalanan si Sara Duterte. Hindi eh. Isa ka pa. Tapos sasabihin mo na kung meron mang itinuro ang kasaysayan sa isang Marcos katulad ko, yun ay maging tapat sa bayan at sa iyong prinsipyo. Diyan, huling-huling nagsisinungaling ka, Amy Marcos. Ano yung sinabi mo? Kung meron mang itinuro ang kasaysayan sa isang Marcos na katulad ko, singled out si Amy Marcos. Parang siya lang talaga ang tunay na Marcos. Dahil kung meron man daw itinuro ang kasaysayan sa isang Marcos na tulad niya, yung maging tapat sa bayan at sa iyong prinsipyo. Tapat sa bayan ba, Amy Marcos? O tapat kay Digong at kay Sara? Hindi mo mauuto ang taong bayan, Amy Marcos. Kahit na anong mga boladas mo, hindi na po naniniwala ang taong bayan sa iyo. Kakapiranggot na piraso na lang or porsyento ang naniniwala sa isang tulad ni Amy Marcos. Dahil kung sa kampo nga ng mga Duterte, marami ang isinusuka si Amy dahil alam nila kung natraidor ni Amy Marcos ang pamilya niya, posibleng magawa niya yan sa mga Duterte. Pero okay na, kahit na hindi niya na-traidorin ang mga Duterte, diyan na lang siya. Actually, hindi siya nababagay sa pamilya Marcos. Kaya itong kasinungalingan mo, yung maging tapat sa bayan, teka muna, ang ibig bang sabihin ni Amy Marcos na bayan ay ang mga Duterte? Dahil yun na nakikita natin eh. Tapat po si Amy Marcos kay Digong at kay Sara Duterte. Hindi ba sinabi pa ni Amy Marcos noon, kahit mag-isa na lang siyang matira, hindi niya tatalikuran si Digong. Di ba? Yan ang loyalty. Yan ang faithful to the max. So, anong bayan ang sinasabi mo, Amy Marcos? At sa iyong prinsipyo. Anong prinsipyo? Prinsipyo ni Digong? Yung ba ang itinuro sa'yo? Mali yung sinabi mo. Dapat ang sinabi mo, kung meron mang itinuro ang kasaysayan ng isang Duterte sa'yo, yun ang pamamalakad ng EJK. Yung okay lang pumatay, yung okay lang magmura, yung okay lang tawagin stupid God ang Diyos. Yun ang okay kay Amy Marcos. So, huwag mo kaming paandaran, Ivy, na sinasabi mong maging tapat sa bayan at sa iyong prinsipyo. China tour ka eh. Hindi ka nga makapalag sa pagiging maka-China ni Sara at ni Digong. So, huwag kami. O konti na lang ang naniniwala sa iyo. Sabi pa ni Amy Marcos, huwag mong konsintihin ang mga politikong ginagamit ang sinungaling na si Madriaga. Teka muna, Amy Marcos. Paano ka nakasigurado na nagsisinungaling si Ramil Madriaga? Bakit hindi mo sabihin yan kay Sara Duterte nung nagsinungaling siya na hindi niya kilala si Ramil Madriaga? Ito ba ang hindi kakilala ni Sara Duterte si Ramil Madriaga? At yung mga ipinakitang mga pictures and videos ni Ramil Madriaga sa hearing, hindi pa rin siya kilala ni Sara Duterte, Amy Marcos? Naniniwala ka ba talaga? Deep in your heart, Amy Marcos, tanungin mo ang sarili mo, naniniwala ka ba talaga sa kasinungalingan ni Sara Duterte? Tandaan po natin birds of the same feathers flock together. Doon sa mga isinawalat ni Ramil Madriaga tulad ng term sharing o yung mga planong destabilization o yung planong assassination, ito ang nasabi ni Amy Marcos. Sabi niya sa kanyang kapatid, Pangulong Marcos, alam mo ang katotohanan. Nandun ka. Kung hindi mo ito ipinag-uutos, walang dahilan para di mo itama ang kasinungalingan nito. So, anong ibig mo sabihin? Parang may patama ka na si Bongbong Marcos ang nag-utos kay Ramil Madriaga na ilaglag si Sara Duterte. At isa pa, bakit kayo hihingi ngayon ng tulong kay Bongbong Marcos at sinasabi mong alam mo ang katotohanan at dapat itama mo ang kasinungalingan ito? Again, yan ang style ngayon ng mga DDS, palabasin na sinungaling si Madriaga. Wala pa man yung trial, gusto nilang isipin ng taong bayan na sinungaling si Madriaga. Pero doon sa mga nakapanood sa unang araw ng hearing, the mere fact na natakot si Sara Duterte harapin si Ramil Madriaga, sino sa tingin ninyo ang nagsisinungaling? Isa lang po sa kanila ang nagsisinungaling. At para sa akin, hindi si Ramil Madriaga yon. So, bakit nag-iingay ka, Amy Marcos? Anong pakialam ni Bongbong Marcos sa nilabas na statement ni Ramil Madriaga? Hindi ba dapat yan? Yung salita ni Ramil Madriaga versus sa salita sana
ni Sara Duterte? Eh wala eh, nabagang buntot eh. May bloodbath pa kayo. Yung pala mga takot kayo. Ayaw niyong harapin ang katotohanan. So anong kasinungalingan na sinasabi mo, Amy Marcos? Eh kayo, yung kampo ninyo, yung best friend mong si Sara, takot sa katotohanan. Yun ang totoo, Amy Marcos. So walang kinalaman dyan si Bongbong Marcos. At hindi naman sinabi ni Ramil Madriaga na sinabi ni Bongbong Marcos sa kanya na merong term sharing, na merong assassination plot, may destabilization plot, may kung ano-anong gagawin para pabagsakin si President Bongbong Marcos. Hindi ba ang sinabi ni Ramil Madriaga, sinabi sa akin ni Rodrigo Duterte na ganito, na ganyan, term sharing, assassination, destabilization, so on and so forth. Di ba? Narinig ba natin sinabi ni Ramil Madriaga na sinabi sa akin ni Bongbong Marcos? So, ang dapat yung tanongin at kausapin, si Rodrigo Duterte kung totoong sinabi niya, yung mga sinabi niya kay Ramil Madriaga. So, i-out mo si Bongbong Marcos. Walang kinalaman si Bongbong Marcos dito. It is between Ramil Madriaga and Sara Duterte. In fact, dapat hindi ka makialam na paghahalata ka tuloy na ang iyong prinsipyo ay para sa mga Duterte lamang. Bakit? Nung naglabasan yung mga DDS at nagpakalat ng chismis na patay na ang kapatid mo, meron ba tayong narinig na salita galing sa'yo? Nung nagpakalat ang mga DDS na may stage 4 cancer ang kapatid mo, may narinig ba kami sa'yo? Wala. May sinabihan ka man lang ba kahit na isa sa kanila na sinungaling kayo? Kahit na nakita natin na araw-araw may event si President Bongbong Marcos. Yun ba ang may stage 4 colon cancer? Yun ba yung namatay na? Ano yun? Resurrected President? Bakit ni isa? Wala kang kinundena. Wala kang imik sa pinapakalat na chismis ng kampo mo. Tapos ngayon, dito sa statement ni Ramil Madriaga, sasabihin mo, sinungaling siya. Pinapakita lang ni Amy Marcos ang pagiging selective niya. Ito ang sample ng pagiging selective ni Amy Marcos. Natandaan niyo yung nagalit si Amy Marcos dito sa DOE dahil sila daw di umano ay 2 araw lang sa 1 linggo magtrabaho. Anong sabi ni Amy Marcos? Habang nakarelax sa 2-day work setup ang DOE, yung mga ordinaryong manggagawa tila hindi na magawang makakain at makapagpahinga ng maayos. Pero hindi ba? Ito rin yung the same Amy Marcos na nagsabing, I pity Senator Bato. He is in a neighboring office. Some say it's no work, no pay. Is that right? It does not seem so. So yung 2 araw, kinukundina mo yung sa DOE na sinabihan ka na kahit na ganun ang kanilang setup, nagtatrabaho sila. Dahil di ba? O baka hindi aware si Amy Marcos na merong video call o may mga video conferencing, pero pagdating kay Bato de la Rosa, sasabihin mong naaawa ka kay Senator Bato kasi siya ay nasa neighboring office na kung tutuusin, tama naman no work, no pay. Pero sinasabi mo, nagtatrabaho pa naman yung mga staff niya. At nasabi ko na dati yan O di dapat kayo mga senador, ganun ang gawin ninyo. Lahat kayo, work from home na lang. Sa bahay na lang kayo at i-monitor nyo na lang, yung mga staff nyo na lang ang magtrabaho sa mga opisina ninyo. Kasi kawawa kayo, pagod kayo Kaya dapat, yung mga staff nyo na lang ang magtrabaho para sa inyo. Tularan ninyo si Senator Bato de la Rosa dahil kawawa naman si Senator Bato. Nagtatago pero sumisweldo. Yan ang example ng pagiging selective ni Amy Marcos. Kaya nga dito sinungaling daw itong si Ramil Madriaga. Sabi pa niya, ganyang klase bang mga testigo ang ihaharap sa Senado? Mahiya naman sila. Hoy, huwag ka magmalinis, Amy Marcos. Hindi pa namin nakakalimutan yung kaso mo doon sa pagpatay sa isang nagngangalang Archimedes Trajano. Kung ganun pala, nakakahiya kang magtrabaho bilang senador. Teka muna, bakit mo sasabihin kagad na ganyang klase bang mga testigo ang ihaharap sa Senado? Convicted na ba si Ramil Madriaga? Hindi ba ongoing pa yung kanyang kaso? Wala pang napapatunayan. At kung sakaling mapatunayan, ang isang convicted ba ay hindi na pwedeng magsabi ng katotohanan? So, imbis na magtatalak ka, Amy Marcos, na sinisisi mo naman yung kapatid mo at sabi mo pa, ikaw ang magsasalita at sasabihin mo lahat ang nangyari noong 2022 mula sa pag-uusap ninyo hanggang sa nanalo ang unity team,
Sa tingin mo, paniniwalaan ka pa ng taong bayan? Of course, ang ikukwento mo ay yung pabor lang sa'yo at kay Sara Duterte. Kapag nagsalita si Amy Marcos tungkol dito sa isisiwalat daw niya kung ano ang totoong nangyari dahil nandun siya, sigurado yan. Tulad ng mga pelikula niyang Made in Malacanang, palilitawin niya na siya ang bida. So sa pagdawit mo sa pangalan ng iyong kapatid, hindi ba dapat si Digong ang tanungin ninyo? Dahil ang sabi ni Ramil Madriaga, si Rodrigo Duterte ang nagsabi sa kanya ng lahat ng mga plano. Mula sa term sharing, hanggang sa destabilization, hanggang sa umabot sa assassination. So bago ka magsalita ng sinungaling si Ramil Madriaga, sabihin mo muna yan kay Sara Duterte. Dahil hindi ka ba nahiya, yung kaibigan mo, ang yabang-yabang, ang tapang-tapang sabihin na, I want a bloodbath, tapos hindi siya magpapakita sa mismong hearing niya. Itong hearing na to, na sinasabi niya ngayon na unconstitutional. Samantalang nung last year, kaya siya tumakbo sa Supreme Court ay dahil hindi man lang daw siya binigyan ng pagkakataon magpaliwanag nung side niya. Ngayon na kinatigan siya ng Supreme Court at sinabi sa House na dapat bago dalhin yung articles of impeachment sa Senado, bigyan nyo ng pagkakataon magpaliwanag si Sara Duterte. Ngayon ibinigay ng Supreme Court yung hinihiling mo, hindi ka pa rin susunod. Yan po ang magpapatunay na pinaglololoko na lang tayo ni Sara Duterte na akala naman niya ay naloloko pa niya tayo. Then, alisin mo na lahat na nakapaligid kay Sara Duterte, niloloko na lang po ni Sara Duterte ang sarili niya. So, ang tanong ay ni Marcos, sino ba ang totoong sinungaling? Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agmina.